Hello YouTube! At ito na naman, nagbabalik na naman ang inyong lingkod, Luis Daniel Vlogs, para mag-reaction na naman ng panibagong reaction tungkol sa pamamaril ng dalawang estudyante sa Tacloban City Part 2. At sinasabi nga daw na maaaring planado ito ayon sa Police Regional Office 8. Bakit planado? Napag-alaman nila na merong isang buwan pa na pagpaplano bago isagawa ang krimen ng dalawang suspek na lintik na ito. At ito nga, nakita natin yung combo. Ito, panoorin natin. Ang tagal kong hinanap itong combo dahil hindi ko makita sa GMA, sa TV5, sa ABS-CBN, sa UNTV natin nakita. Salamat. At let's go. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Police Regional Office 8 na maaring planado ang ginawang pamamaril ng dalawang estudyante sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes, June 22. Batay sa pag-iimbestiga ng pulisya, sinasabing isang buwan na pinagplanuhan ng dalawang estudyante ang pag-atak. Grabe. Hinala rin ng mga otoridad, pinag-aralan ng dalawang estudyante ang batas. So alam pala nila ang batas tungkol sa hindi maaaring ikulong ang isang menor de edad mula 1 years old hanggang 17 years old. Alam nila na exempted sila dito at hindi sila maaaring ikulong, kaya ginawa nila ang krimen. Hindi maganda. Kung saan sinasabing batid umano ng mga ito na hindi sila maaaring makulong dahil sila ay mga minor de edad pa lamang. Planado talaga yun yung konbo. Kasama rin sa sinisilip ng Ayan, no? I-zoom natin yung konbo, ha? Wala, stick na konbo yan. Grabe. Ano kayang sinabi nila sa konbo? Wait lang. Ayun. Wait lang. Ayun ang sabi sa konbo. Tsakay makasuhan kita murder nga ni illegal post of firearms. Walang hiya na yan. Nag-uusap nga. Ano pala to? Mindanao. Bisaya ang kanilang lingwahe. Ayan no bro, we stole it. Minors can't be charged. My goodness, what the heck? Ayan yes bro, that's illegal because we don't have, ayan tinan mo, pinag-aralan talaga nila. Nag-i-English pa, matatalino. Yeah, we can't be charged but it says I'll be handle it different since we're minors. Ayan mga usapan nila sa konbo. Iba, ayan hindi ko lang mabasa, medyo malabo eh. Grabe, pinag-uusapan talaga nila yung paggawa ng krimen. Nakakakilabot, guys. Talagang hindi magandang balita, di ba? Grabe. Grabe, no? My goodness. Ano nangyayari ngayon sa mga school sa Pilipinas? Talagang hindi mo masikmura, Ay, dahil sa, na to? So, ayan, makikita nyo, ha? Planado. Posibilidad na maaring impluensyado ng online game. Impluensyado pa daw ng online games na Gorbox. Gori-goring box. Wala, stick na yan. Na Gorbox ang ginawang pag-atake ng mga ito na nagpapakita ng matinding karahasan sa mga manlalaro nito. Nadiskubre rin ng mga otoridad na may kaalaman sa paggamit ng baril ang isa sa mga
Ay, grabe. estudyante na may Eh, paano nagpa-firing range daw? hawak Eh, meron talaga yan. 9mm Glock na pamangkin ng isang policewoman. Napagalaman na galing sa 9mm Glock ang Grabe, 9mm. 39 mula sa 40 mga basyo ng bala ng baril ang narecover sa crime scene. Samantala, natukoy rin ng pulisya na pagmamayari My ng goodness! ng isa sa mga minor de edad ang caliber 38 revolver na ginamit sa Revolver? pamamaril. Sinasabing dating nagtatrabaho bilang isang security guard ang lolo ng bata. Sa ngayon, May kapabayaan ng isang dating security guard na lolo ng bata. Bakit kung saan-saan mo nilalagay ang iyong baril, ha? Ay, naku, hindi mo ba alam na delikado to? Ay, talaga naman. Dahil talaga sa kapabayaan kaya nagkakaroon ng aksident. Hindi siya aksident, sinadya siya. Umiral ang pagkademonyo nitong batang ito. Wala na sa isip niya yung konsensya at yung tinatawag nating pag-iisip kung tama ba ito o mali. Basta inisip niya gusto niyang pumatay. At alam naman natin ang baril ay may sa demonyo, di ba? Pagka nahawakan mo yan, sigurado na ako parang gusto mong ay. ay nasa kustodiya na ng Tacloban City Social Welfare and Development Office ang dalawang minor de edad na sangkot sa pamamaril. So ayan, hanggang dyan lang lamang. Ay, hindi pala. Joke lang. Hindi pa, gulat kayo ha. Kala nyo tapos na. Okay, may re-reaction pa tayo galing sa 24 oras. Wait lang, antay nyo. Yung tungkol naman sa kanilang iniidolo na killer noong 1999. Grabe. Nasaan ba? Ito yung kanilang iniidolo. Ayan ang kanilang iniidolo yung nasa USA na maraming pinatay. Wait lang nga. Ito. Iniimbestigahan na ng pulisya kung may ugnayan. Grabe, may ugnayan talaga. Check. Let's go. Daring pamamaril sa paaralan dito po sa Si Tacloban Emil. City sa Columbine High School shooting sa Amerika noong 1999. Pansamantala munang ipinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang isang gaming app na hinihinalang na impluensya o Dapat naka-impluensya sa isa sa mga namaril na menor de edad. Nakatutok si Oscar Oida. Sa nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Ayan, may grabe. nakapuna sa suot na t-shirt Ayan yung suot niya. Tignan nyo ha. Kung makikita nyo pareha siya sa suot nung dalawang. ng isa sa mga shooter. Yan ang itim na t-shirt Ayan na suot ng 14 anyos na suspect na may mga letrang KMFDM sa harapan. Sa Ayan, mga netizens, kahalintulad ito ng t-shirt na suot ng isa sa mga shooter sa karumal-dumal na Columbine High School shooting sa Colorado sa Amerika Grabe. noong April 1999 kung saan 13 ang namatay nang walang Nako, 13 ang namatay. habas na mamaril. Nang walang habas na mamaril ang lintik na damuhong estudyante na to. Ay, Ang dalawang estudyante. Sa isa pang insidente ng school shooting sa Amerika, may suot din ganitong t-shirt ang isa sa mga suspect. Ang KMFDM, ang KMFDM daw ay alin? isang German industrial rock band Nako, German Industrial. Alam naman natin mga guys, no? Sa mga di nakakaalam na ang music ay nakaka-impluwensya sa sa pamumuhay ng tao kaya hindi maganda. Kapag hindi maganda ang pinapakinggan mo, hindi rin maganda ang iyong iisipin. At talaga namang, buhay ayan. Baka yan ang iniidolo ng killer, yung banda na yan. Pero, ayan na nga. Hindi talaga maganda. At kung maganda naman ang pinapakinggan mong music, ay syempre maganda rin ang kakalabasan ng yung pag-iisip. Ito ay nakaka-impluwensya, lalo na yung mga heavy metal at metal songs.
ito ay napatunayan na isang demonic na genre ng song. Bakit ang pangit ng tunog niya, lintik na yan, ha? Ay. Talaga. So baka yan yung ganan, heavy metal rock, ganan. na iniidolo ng isa sa mga At Columbine German pa, ha? Dati nang sinabi ng bandang ito na hindi sila pro-violence Hindi at naman pala. hindi nila sinusuportahan ang mga ganitong krimen. Eh dapat lang. Ang kaugnayan ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban sa nangyari halos 30 taon na ang nakakaraan sa Columbine sa Amerika, sinisilip ngayon ng PNP. We are checking yung mga this could be some of our students imitating yung nangyayari po sa ibang Grabe, bansa, ini-imitate. specifically sa United States na alam naman po natin na marami na pong nangyaring ganito. Oo, lagi nagkakaganyan sa We're US. checking on that. Kasama umano sa iniimbestigahan ang mga social media account, search history, online communities Ayan, titignan na yan o mga digital ng Criminal Investigation Group, no? Tsaka ng NBI. footprint ng mga suspect. Very important po dito yung sinabi natin na yung monitoring system ng student behavioral behavior, because upon verification of the social media account of one of the suspects, ay may nakita po tayong Grabe. mga pinost na violent videos, mga pertaining to guns, video of him firing a gun. So ito ay So talagang mahilig sila sa baril. Ayun nga, grabe. Dahil sa hilig nila, ay nakaisip sila ng masama at gumawa ng karumal-dumal na krimen sa isang paaralan sa Tacloban. At talagang hindi kagimbal-gimbal ang nangyari. Hay! very Diba? obviously red flags. Yes, red flags Isa talaga. umano sa mga suspect, hinihinala pang naimpluwensyahan ng isang marahas na gaming app. Ayan, oh. Isa sa suspect, hinihina lang na impluwensyahan daw ng gaming apps. So, dapat iba na yung mga gaming apps na mga talaga sa mga bata lang, no? Na madaling ma-impluwensyahan. At pansamantala nga daw itong ipinagbawal ng CICC. Na Ayon kung dito. tawagin ay Gorebox. Walang yan namang Ang Gorebox naturang yan. online game, pansamantala na raw ipinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Yan. Yan ay habang sinusuri kung may naging papel ito sa insidente. Good. Pinaigting din ng ahensya ang pagmomonitor sa mga online platform upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa mga posibleng panganib sa internet. I have already ordered that this particular application and game be suspended and be blocked from the Philippine jurisdiction. O, ayan na, sa mga naglalaro ng Gorebox. Baka magtaka kayo kung bakit di nyo na malaro. Binan na daw ito ng CICC sa buong Pilipinas. Pero temporarily lamang. So, hindi nyo na ito madadownload. At hindi na rin kayo makakapaglaro. Dahil nga ito isa sa nakapagpa-impluensya dun sa isang suspect, kriminal, na minor de edad na ng baril. Ha? Okay, hindi ko nga alam yung gory-goring box na yan. Pending the investigation. Ayon sa ilang eksperto, mapanganib ang exposure ng mga kabataan sa mga mararahas Yes, mga panganib na talaga. content. Kaya nga, nakalagay sa Play Store, di ba? Pag mag-i-install kayo, meron doon nakalagay for age 6 plus, 7 plus. May restriction for age 18 plus, above, ganun. Or 21, ganun, above. So, may restriction, pero hindi naman masusunod yun. Diba? So, dapat mas mahigpit talaga. And, hindi naman, dapat, pinapayagan ng magulang, meron ding responsibilidad ang magulang para bantayan, gabayan ng anak nila. Tingnan kung anong ginagawa sa online games. Baka masama na yung di ba? Sa mga mapapanood. Online. If we will analyze what's happening, there is really a possibility that what kids see in the internet or in cyberspace might influence them. Yes, So of whether, course. That's truly correct. 98% correct yan kasi social media, maraming influencer dyan.
at nakaka-influence. Kaya nga influencers ang tawag sa mga nasa social media na mga tao, personalities. Bakit? Sila ay nakaka-influence. Kapag ikaw ay nag-video sa'yo, halimbawa, ayan, pinakita mo yung iyong the way na paano ka gumalaw, kumilos, magsalita, at yung humor ay gagayahin yan ng mga nakakapanood sa'yo. Kaya ang tawag sa atin ay mga influencers. Dapat ang mga influencers ay maganda ang pinapakita sa YouTube, ha? Okay, very good dapat, ha? Masamang ginawa yan sa kunyari kahit sa ibang bansa, yung nihilistic tendencies ng ibang tao, terrorism, recruitment to armed group, Oo. tsaka yung cyberbullying na andyan, online sexual abuse. All these bad things can be can be found in the internet. Nananawagan rin ng CWC sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanilang hotline 1383. Ayun, no? Sabi dito, pagbigay alam daw sa hotline ng 1383. Ang alin? Kung may nalalaman silang mga kabataan na nahaharap sa kaparehang issue. Naku, kung may nakikita kayong mga naharap sa kaparehong issue, 1383. Okay. If you see students, mga kaklase nyo na binubully, that they are in distress, Actually, yan talaga yung isa sa pangit na pag-uugali sa eskwela. Yung bullying. Dapat magkaroon talaga ng tawag dito. Nakalimutan ko na. Basta dapat magkaroon ng isang program tungkol sa bullying at ipaintindi sa mga estudyante na hindi dapat ito ninonormalize. At ito ay masama. Bakit? Nakaka-apekto sa mental health ng mga bata. Okay, At ayan, umantong pa nga sa pagpatay at hindi naman tama yun, di ba? Alright. Kagaguhan. Yun, mga guys. Ay, nakapag na tayo dito. na maaaring may mental health concern sila o nagiging prone na sila sa paggawa ng mga karahasan, tumawag po kayo sa amin 24/7. Tama. Tututukan po namin kayo. Basta Very good. baka po, kami po ang mahal. Yes. Oscar Oida! Bye-bye. Okay. At dyan na nagtatapos ang ating reaction video. Kung nagustuhan nyo ang ating komentaryo at reaksyon dito sa video ito sa panapapanahong balita, viral, and trending videos, paki-like, share, and comment naman dito sa ating video. At paki-subscribe dito sa may baba, pindutin ang notification bells, and thank you so much, mga guys. Hanggang sa muli. See you in my next videos. Bye-bye!